Joy na joy yung message ni Rosel. Parang nasilip niya tuloy yung message sa... Hindi yan kita message mo. Daya ka pa rin. Kita mo yata yung mensahe ko. Anyway, introduction na po yun. Kaya alam na ninyo. Sa bagay, ganun po talaga message sa Pasko, di ba? Love, giving, joy, peace. Kaya halo-halo na talagang sabi nga, ito talaga yung pinakamimithi po ng lahat na dapat maging mensahe araw-araw. Amen, ba? Pero hindi po yung araw-araw papunta tayo sa Pilipinas, ha? Okay. So, alam niyo po, nag-text po ako sa inyo, kaya ang mensahe po natin ngayon, ang ipapakita po sa atin ng Panginoon ay napakaganda dahil kasi ito po ay 5 mensahe po ito na dapat 5 pang po ito pagtuturo, pero ginawa ko lang isa dahil kasi napaka-importante na dapat natin malaman para makarelate po tayo sa ating sarili. At ito po yung patungkol sa mga babae. Diba? Amen. So, ayun na po yung magiging bagong pangalan natin. God Disable Ministry na po tayo sa darating po ng taon. Ang pamagat po ng ating pag-aralan ay 5 women in the family tree of Jesus. At sino po ba yung mga 5 babae na ito? Si Mary. Magdalene. Hindi po yun. Pupunta tayo sa Old Testament time. Okay? Ang mga babae pong ito ay hindi nyo po akalain na dito po makakarelate po tayong lahat. Dahil kasi kung minsan tinitingnan natin parang hindi yata ako bagay dyan, parang gano'n. Pero tingnan nyo, makita natin na sabi ko nga, dito sa tinexto sa inyo, may mga hentil, di po ba? Diba, ang pinipili po ng Diyos, di po ba? Doon sa nabasa natin, ang mga pinipili niya ay yung mga talagang chosen people niya. Pero makikita natin dito na bakit hayaan ng Diyos, no? Mga hentil, pagkatapos yung mga prostitute, pagkatapos yung mga katulad niyan, yung mga kung sino-sino na kung titignan natin ay iba ang pamamaraan ng Diyos. Iba po ang pamamaraan ng Diyos. Now, kaya dito natin makikita dito sa pag-aaralan natin yung 5 women in the family tree of Jesus. Jesus, sila po, si Lucas at si Mateo. At ito po si Lucas, ito po yung pamamaraan niya. Dalawa po yung pamamaraan nila. Tandaan natin si Lucas po ay isang hentil. Hentil po, isang doktor na hentil, tapos si Mateo naman siya po ang Hudyo. Na kaya tingnan po yung pamamaraan si Lucas po ay ito po yung sabi nga nila, ito po yung isang historian na talagang nung siya po ay sumulat ng ganito ay ang sabi niya dyan, sabi niya, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word, sabi niya, with this in mind, sabi niya, since I myself have carefully investigated everything from the beginning. At ito po ay inalay niya doon sa, sabi nga po, isang government official na ang pangalan po ay Theophilus. Kaya sabi niya, so that you may know the certainty of the things you have been taught. So, magbabasa po tayo ngayon dahil sabi ko nga po, ito nga sana 5 pagtuturo pero ginawa ko ng isa. Kaya medyo tulungan niyo ako sa pagbabasa kasi napaka-importante malaman natin yung mga background ng bawat isa sa kanila. At doon natin makikita na sabi nga po, ganyan pala yung pamaraan ng Diyos. Tandaan po ninyo kasi kung minsan, kung sinasabi nila, hindi nagkakaparehas yung mga nakasulat dyan. Kasi yung ancestor po ni Mary, saka yung ancestor ni Joseph, akala nila isa lang yung sabi, ba't hindi magkakaparehas yung mga pangalan dyan? Katulad po rito ngayon, si Mary. Tandaan na, tingnan po natin kung saan siya nanggaling, di po ba? At iyan po ay hinango lang doon sa hanggang sa pagkalikha. Nagmula yan sa kay Joseph sa kay God. Doon siya hinango. Hindi katulad po doon sa pagkahango kay Matthew. Kung titignan po natin dyan sa 20 sabi niya, now Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry. Ito po, ang sabi diyan, he was the son, so it was taught of Joseph. Kaya ibig sabihin niyan, hindi po siya nanggaling kay Joseph, yun po ang sinabi diyan, binigyan din. Para malaman po ng tao na lahat, sabi nga po, na hindi nanggaling po sa tao ang Diyos, ang Panginoon Jesus. Pagkatapos, yung titingnan po natin yan, yung sa green po, yung Nathan and David, para makikita natin kung saan po nagkahiwalay yung genealogy na isa po ang pinanggalingan kay David. Pero sa dalawang, sabi nga po, sa dalawang anak po ni David, nanggaling kay Maria sa kay Jose. Tandaan natin Pagkatapos, nasabi dyan,
doon sa 33, the son of Perez, the son of Judah, and then the son of Jacob, the son of Isaac, and the son of Abraham. Kaya dito po, nanggaling, sabi nga, kasi kay Abraham po, ipinangako, di po ba, na alam po natin yan, ipinangako kay Abraham na sabi niya, sa'yo manggagaling ang sabi nga, maraming lahi. Naman po ni Mateo. Tingnan po natin ngayon pagkakaiba nila ngayon. Kay Matthew po, hinango lang niya kay Abraham hanggang doon po kay David. While yung Lucas ay hinango po hanggang doon sa So, ang pinangakuan po, ang pinagpala po ni Abraham, nung sila po ay pinagpala na binasbasan po silang lahat magkakapatid, ang sabi kay Judah, the scepter will not depart from Judah. Kaya siya po ang panggagalingan ng Messiah. Kung papasinin natin yan, ba't natin hinango po kay Judah sapagkat siya po ang pinangakuan na sa kanya manggagaling po ang Messiah. Dito po ngayon ipinasok yung mga babae po. Tandaan natin, si Tamar. Sabi na si Roma. Pagkatapos si Rahab, si Ruth, pagkatapos sa pang-apat, hindi po binanggit si Bathsheba diyan. Kahit ang pagkasabi lang sa kanya, sabi niya, David was the father of Solomon whose mother had been Uriah's wife. Tandaan natin sino po si Uriah? General. Ito po yung ipinapatay ni David. Dahil kasi nung sabi nga po, nung nabuntis niya si Bathsheba para hindi nga po mabisto, gumawa ng paraan, pero sabi niya hanggang sa ang pinakalas na paraan na ipadala mo na yan doon sa pinakamahigpit na laban at doon na namatay na po si Uriah. Ano ba ang panugnayan ng mga ito? Ano ba yung mga pagkataon ng mga ito para maibilang po sila doon sa, sabi nga po, doon sa panggagalingan po ng tagapagligtas ng Messiah. So she showed herself as a procedure to her father-in-law, Judah, to bring forth Perez and Zerah. Kita po niya, alam niyo, ang titingnan po natin dito yung pamaraan ng Diyos. Ibig sabihin kung paano siya pumili at kung makikita din natin yung pamamaraan, alam niyo yung pagkarakter din ng mga babae na kung saan sila po ay kinausap ng Diyos at nagpursigi na talagang dapat sa kanila manggaling at gagamitin sila ng Diyos para panggagalingan po ng kanyang tagapagligtas. Ang istorya po ni Tamar, no? Tingnan natin kung bakit po si Judah ang ating dito tayo mag-uumpisa. Sapagkat ang sabi ko sa Genesis chapter 49:10, the scepter, sabi niya, will not depart from Judah. The ruler staff from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and obedience of the nations shall be his. So, sa kanya po manggagaling. Yung ba? Yung family tree ng ating Panginoon Yesus kay Judah. Ang istorya po ng Judah na ito ay katulad po ng mga istorya ng mga tao na sabi nga po talagang salawahan. Imbes na siya po ay tumagal doon sa lipin ng mga Israel, alam niyo siya po ay umalis sa lipin ng Israel. Nakita sabi diyan, Judah left his brothers and went down to stay with the men of Adullam non Hira. Okay? There Judah met a daughter of Canaanite man named Shua. Kita niyo? Diba? Ang sabi sa kanila, huwag kayong mag-asawa, doon hindi natin kalahi. Pero tingnan niyo ang ginawa po ni Judah. Nag-asawa siya ng isang hentil. Hentil po ang tawag sa kanila, Canaanite. Okay, iba po yung sinasamba ng mga Canaanite. Pero tingnan niyo tingnan niyo bakit pinayagan ng Diyos? Tingnan niyo, alam niyo, hindi po pinayagan ng Diyos yan. Matigas ang ulo ng tao. Pero maski bang matigas ang ulo ng tao, sabi sa Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good for those who love God. Etong si Shua na to, nagkaanak si Judah kay Shua ng 3. Habang binabasa po ninyo, ay ikwento ko na lang. Pagkatapos, kumuha ngayon ng asawa si Judah dun sa anak niyang si panganay si Er. At ito po ang pangalan ay si Tamar. Yan. Pagkatapos, ang sabi niya, nakakalungkot, sabi niya, but Er, Judah's firstborn, was wicked in the Lord's sight. Ano sabi niya? So the Lord Put him to death. Put him to death. Ayun niyo?
Yun ang panggalingan ng kwan. Di dalawa na lang, di ba? Dalawa na lang dapat panggagalingan ng Messiah. Katapos ngayon, ibinigay ngayon kasi ang kaugalian doon, kung hindi nagkaanak, ay pwedeng ibigay yung kapatid, di ba? Katapos ibinigay ngayon si Onan, yung kapatid ni Er, di ba? Katapos, but Onan knew that the child would not be his, sabi niya. So whenever he slept with his brother's wife, he spilled his semen on the ground to keep from providing offspring for his brother. Kaya naman, sabi niya, what he did was wicked in the Lord's sight. So the Lord put him to death also. Kita niyo yung pamaraan niyo? Kung yung pamaraan niyo, hindi kayo sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos, then Judah said to his daughter-in-law, ang sabi po dyan, natakot siya na baka naman si Shua ay, sa bagay, bata pa si Shua noon. Pero ang isang pangako kanya kasi layunin niya, baka si Shua din ay maubos kaysa isang anak na lang. Kaya pinalayo niya ngayon si Tamar, at ayan ang story. After a long time, Judah's wife, the daughter of Shua, died. Namatay po yung asawa na ni Judah. Pagkatapos, when Judah had recovered from his grief, he went to Timnah to the men who were shearing his sheep, and his friend Hira, the Adullamite, went with him. Patas sa 13, when Tamar was told, ito na po yung kanyang manugang. Your father-in-law is in his way to Timnah to shear his sheep. She took off her widow's cloth. Kita nyo, nagpursigi siya. Ba't siya nagpursigi? Kasi alam niya siya po ang panggagalingan ng Messiah. Nakita po niyo yung pagpupursigi? Nakita niyo, hindi niya, alam niyo, kinakausap po siya ng Diyos, namamaraan niya, na kahit doon, nagpupursigi siya. Na kahit ang ginawa niya, nagkuhan siya na parang prostitute, nag-disguise, at akala naman ni Judah, na, tapos kung titignan natin to suspense ito dahil kasi nung nalaman na buntis, papatayin, kasi nabuntis Pero sinabi niya, kasi ito yung nagbuntis sa akin, nag-iwan si Judah ng marka. Ito nakabuntis na nakita ni Judah, nalaman niya. Nakasalanan niya, dahil kasi hindi niya ibinigay yung anak niyang, sabi niya, for she saw that though Shelah had not now grown up, she had not been given to him as his wife. Kita niyo? Dapat talaga magkaroon siya ng lahi kay Judah. Ngayon, nung hindi binigay si Shelah, yung anak ni Judah, siya na pumersa. Kay Judah na talagang galing. Nakita nyo? Kaya nanganak po si Tamar, at ang ipinanganak ay si Perez sa si. Kaya ito kanina, yung family tree kanina, nakita natin na kay Judah, nanganak nga si dalawa yung si Perez sa si Shelah. Pero hindi po nagtapos dyan. Dahil kasi alam nyo, hahadlangan talaga ng kalaban. Pero maski man hinahadlangan po ng kalaban, hindi niya alam kung ano gagamitin ng Diyos. Kasi akala, kung minsan kung titignan mo, matalino talaga ang Diyos. Kasi alam na ng kalaban di ba? Nung pag-aralan natin noon, di ba? Sabi niya, merong talagang pukpuk sa ulo mo, sabi ganun doon sa Garden of Eden, di ba? Kaya doon pa lang, minarkahanan ni Satanas, sabi niya, hadlangan ko ito. Kaya dito lang yung paghadlang na ginawa di ba? Tingnan yung paghadlang. Dinala si Judah doon sa ibang lahi, pero talagang nagpursigi pa rin. Walang imposible po sa Diyos. Kakaiba naman to si Rahab. Okay? She was one of those unexpected characters in the Bible. Even though she made her living as a prostitute, she was selected for high honor in the faith Hall of Fame in Hebrews chapter 11. Ito po yung panahon ni Joshua, nung sila po ay talagang, sabi nga po, i-claim na nila yung promised land. At ito po yung sa Jericho, na kung saan sa Jericho po nakatira itong si Rahab. Alam niyo, maganda po yung patutuon ni Rahab dito na dapat nating makita. Ito po yung patutuon niya. Nakiusap siya, na sabi niya, huwag niyong tutubukin ang pamilya ko. Kasi alam niya, sabi niya, I know that the Lord has given you this land, that a great fear of you has fallen on us. Nakita niyo yung patotoo? Alam niyo, ito yung katotohanan doon sa ginagawa natin pagpapatotoo sa mga tao. Hindi nila malalaman ang kapangyarihan ng Diyos, hindi nila malalaman ang awa ng Diyos, ang provision ng Diyos, kung wala pong nagsasabi. At ito po, nalaman po ng mga taga-Jericho, at nalaman po nitong si Rahab. Nang kaya't yung takot na takot, sabi niya, I know that the Lord is giving you this land, that a great fear of you has fallen us, so that all who live in this country, sabi niya, are melting. Natutunaw.
in fear because of you. Nakita niyo yung patotoo niya? Pagkatapos ito po, ang sabi niya, when we have heard how the Lord drive up the water of the Red Sea for you came out of Egypt. Nakita niyo yung kapangyarihan ng mga patotoo? Nakita po ba ninyo? And what you did to Sihon, the two kings of Amorites of the Jordan, whom you completely destroyed. When we heard of it, sabi, our hearts melted in fear, and everyone's courage fell because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Ruth, yan. The name Ruth means mercy, no? The story that God's grace and mercy extend beyond Israel to include all people. Tandaan po, wala pong pinipilihan Diyos. Ito po yung pinapag-aralan natin ngayon. Now, ito na po ang istorya ni Ruth, ay ito po yung tungkol dun sa mag-asawang si Elimelech sa si Naomi. Ito na lang po ang ginawa nila. Kung magkaroon ng tagtuyot sa Israel, umalis na naman sila at pumunta na naman sila doon sa ibang lahi na hindi naman nila kalahi. Sabi, so Amen for Abraham in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. Alam po natin yung Moab. Now, Elimelech, Naomi's husband, died, namatay po yung asawa po ni Naomi, na si Elimelech. Pagkatapos kumuha pa siya ng, sabi nga po, kumuha po siya ng mga asawa ng mga dalawang anak niya. At yung dalawang babae na yon na manugang na ay si Orpah at si Ruth. Dito na papasok ngayon si Ruth. After they had lived there about 10 years, sabing ganoon, sa verse 5, both Mahlon and Chilion also died. And Naomi was left without her 2 sons and her husband. At isinama niya, sinubukan niya isinama ngayon yung dalawang manugang niya. Si Ruth, saka si Orpah. Patapos sa verse 8, sabi niya, then Naomi said to her 2 daughters-in-law, go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show you kindness as you have shown kindness to your dead husband and to me. May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband. Sabi niya, mag-asawa na lang kayo doon. Patapos, ito po yung istorya. Then she kissed them goodbye, and they were wept aloud and said to her, we'll go back with you to your people. But Naomi said, yan, nakipagpuan si Noemi. Sabi niya, return home, my daughters. Why would you come with me? Am I going to have any more sons who would become your husband? Yeah, I'm too old to have another husband if I thought there were still hope for me. Even if I had a husband tonight and then gave birth to sons, would you wait until they grow up? Tama nga naman, di ba? Would you remain unmarried for them? Kahit sabi niya, no, my daughter, sabi niya, it's more bitter for me than for you because the Lord sent his storms against me. Akala niya, isinumpa na po siya ng Diyos. Nakita po niyo yung pinapag-aralan natin. Kung minsan duwatin po tayo dyan sa punto, di ba? Panoon, wala ka na yata, di ba? Wala na yata pag-asa buhay ko. Ito, wala na kapag-pag-asa, sa totoo lang, wala na kapag-pag-asa. Saan pa siya makukuha ngayon ng, di ba? Panggagalingan naman ng Messiah. But Ruth replied, ito na po napagandang sinabi niya, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you will go, sabi niya, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. When you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. Ano, napakagandang, di ba? Napakagandang kwento. Saan kayo nakakita na magbilan na ganyan? Di ba? Katapos sabi niya, when Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped arguing her. Hanggang sa napunta nga po si Ruth, nakilala niya si Boaz. At si Boaz po, ayun po yung sa brothers redeemer ang tawag po doon. Pwede niya pong maging asawa and be famous in Bethlehem. She became his wife. And then sa 16 po, then Naomi took the child in her arms and cared for him. The woman living there said, Naomi has a son. And they named him Obed. No? He was the father of Jesse, who was the father of David. Okay, so dyan na po nanggaling si David.
Ay, punta na tayo ngayon kung naman sa family naman ni David, no? Kaya ito po si Batseba. Hindi po binanggit si Batseba, tandaan po ninyo yan, ha? Hindi po binanggit si Batseba diyan sa genealogy na ginawa po ni Matthew. Pero alam niyo, ito papansin ninyo, ha? Ito yung dapat natin makita diyan. 'Di ba? Karamihan po sa kultura po natin, kapag isang bagay nakakahiya, di ba? Di ba itinatago natin? Di ba? Napakaraming istorya tayo nakikita dyan. Sa maalala mo kaya sa kung ano-ano mga istorya. Kapag nagkaanak yung anak, talaga tinatago nila kung abnormal, di ba? O ano-ano ginagawa. Pero tingnan nyo, pansinin po ninyo, ang mga chosen people, they are a proud people. Proud ito sa bagay, talagang proud ang mga Israelites. Pero tingnan nyo, hindi nila pinagkakaila yung kung saan pinanggalingan at kung saan ang naging, sabi nga po, naging kahiyan nila. Isinulat pa nila, isinulat nila. Kasi kapag sinabing si Uriah, sino ba ito si Uriah? Sabi niya, her who had been wife of Uriah was an adulteress, infamous for her sin with David. Matthew's peculiar way of referring to her, okay, ang sabi, Uriah's wife may be an attempt to focus on the fact that Uriah was not an Israelite but a Hittite. Kita nyo? Kasi alam nyo, kung babanggitin kasi yung Uriah doon sa mga Israelita, alam nila ang nagpapatay dyan si David. Tapos yung pangalawang pagbubundisin na po si Solomon. Yan. At dito naman manggagaling po yung Messiah. Dahil nakita natin, di ba, doon, kay Lucas ang galing si Nathan, no, yung anak ni David, pagkatapos dito kay Matthew, kay Solomon naman manggaling. Pero ano naman pamamaraan na gagawin ni Batseba? No? Kaya si Batseba pinili dahil kasi sabi niya, nagpursige ulit si Batseba. Okay. Nung matanda na si David, ang maghahari na dapat yung anak niyang pangalawa. Di ba, namatay si Absalom. Tapos dapat yung isang anak niya, si Adonijah, ang siyang naghari na. Hindi pa naman sinasabi ni David. Siya na naghari. Pero nakita nung pari, nung nakita niya na, sabi niya, hindi tama yung ginawa ni Adonijah. Kaya kinausap niya si Batseba, ang sabi diyan, no? Kausapin mo yung hari, dahil kasi sabi niya, si Solomon na dapat maging hari ay baka maagawan pa. You yourself swore to me, your servant, by the Lord your God, Solomon your son shall be king after me, and he will sit on my throne. But now Adonijah is become king, and you, my lord the king, do not know about it. He has sacrificed great numbers of cattle, fattened calves and sheep, and has invited all the king's sons, Abiathar the priest and Joab the commander of the army, but he has not invited Solomon your servant. Alam po ni Adonijah na talagang kay Solomon yung pagkahari. Kaya niya hindi inimbitahan. Okay, my lord the king, the eyes of all are on you, sabi niya, to learn from you who will sit on the throne of my lord the king after him. Otherwise, sabi nga ni Batseba, as soon as my lord the king is laid to rest with us, I and my son Solomon will be treated as criminals. Kung babaeng ginamit sa Garden of Eden, babae na ginamit para talagang mabigyan ng lunas yung Garden of Eden. Hindi ba ninyo nakuha yung pag-aralan natin? So, ayan na nga, sabi nga po, sa 28, then King David said, calling Batseba, so she came into the king's presence and stood before him. The king took an oath, as sure as the Lord lives, who has delivered me out of every trouble. Sabi na, I will surely carry out this very day what I swore to you by the Lord, the God of Israel. Solomon your son, sabi niya, shall be king after me, and he will sit on my throne in my place. So Mary's life had held good on her calling would demand great suffering as well, no? Just as there is pain in childbirth and motherhood, there will be much pain in the privilege of being mother of the Messiah. Alam niya, kung tutuusin, si Santa Maria po ang talagang, siya po talaga ang nag-suffer ng gusto, sa totoo lang. Di ba? Kaya ang kanyang kwento po dyan, in the 6 months of Elizabeth's pregnancy, matayo para mas maliwanag yan si your baby born, one day walk on water. Mary, did you know that your baby born will save our sons and daughters? Did you know?
1:19 hanggang sa 31. For it's written, sabi ganun, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many of you of noble birth. But God, ang sabi po dyan, choose the foolish things of the world to shame the wise. God choose the weak things of the world to shame the strong. God choose the lonely things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that one may boast, that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, sabi ganun, let the one who boasts boast in the Lord. First Corinthians. Pag-asa. Ba? Yes. Pag-asa na hindi po natin dapat titignan yung sarili natin. Ang Diyos lang po ang nakakaalam. At ang nakita po nating lesson dito, yung napakahalaga po yung pagpapatuloy. Nagpatuloy po sila. Kaya doon po nila nakamit. Sabi nga po yung habag, yung awa, yung pagpapala ng Diyos sa buhay. Let's bow our heads. Thank you, Lord.